So, 3-phase pa rin po tayo, pero balance load na po tayo. Paano po ba natin ma-determine kung balance or unbalance? Pag sinabi kong unbalance or balance, we are pertaining actually sa load. Ni-assume po natin na ang supply po natin ay balance. So, pag sinabing unbalance, hindi magkakaiba po yung ating impedance o yung ating load. Sabi ko po sa inyo, sa tunay ng buhay, wala namang balance. Wala naman talaga eh. Pero, meron po tayo, halimbawa, magkakaiba yun. Pero magkakalapit. Pagka po yan yung magkakalapit sa tunay ng buhay, can be considered balance. Meron po tayong tinatawag na allowable percent unbalance. Pero pag sobra naman ang lalayo ng mga load sa isa't isa, hindi na po talaga balance. Halimbawa, in terms of power, ang power sa sa phase AB ay 1,000 watts. Sa BC ay, let's say, 1,005. Sa CA, let's say, ay 999. Ay balance pa rin. Huwag lamang yung talagang masyadong malalayo. Ang percent allowable ang balance po ay hanggang 10%. 10%. Mas maganda po, mas mapapababa. Ano ba po ang epekto pagka-unbalance? Tignan nyo ha? Doon sa tatlong phases po natin, halimbawa A, B, C. Halimbawa, nagkabit kayo dito ng 100 VA. Sa BCI, nagkabit kayo ng 2,000 VA. Eh dito pa lamang, may problema na tayo. Masyado pong heavy ang line D at line C. Pagka po ang balance, magkakaroon tayo tinatawag na fault current. Or, hindi lang po, magkakaroon na po yan ng malalaking voltage drop. Nalagada na po ang lahat niyan. And worse, pagka malaki po ang voltage drop, mag-iinit po yung aking kable. Worse, hindi naman agad magpuputol yan. Masusunod po yung insulation. Then, hanggang sa pumitil yung inyong conductor, mag-iinit yan hanggang sa lumutong, hanggang sa bumigay niya. And ibig sabihin, magkakaroon tayo ng power interruption. Ay paano po ay, ito po ang tatandaan nyo, sa electrical system, titignan nyo po ang interruption ng power base sa sinaserve niyang customer. For example, hindi po pwedeng magkaroon ng power interruption sa ospital. Primary ng bawal kailangan ng supply ng oxygen. Alam mo po yan, buhay ang pinag-uusapan natin. Namatay ng 3 seconds. Elevator, hindi po pwedeng mawala ng supply. Otherwise, baka ma-trap. Titingin po yung mga ganong scenario. Ang pagiging unbalance, hindi ko na po kailangan explain pang ng matagal. Simply, pag sinabi ng balance, magkakaiba na ito. Kasi, so let's have this one. So, problem number 15.
Okay, simulan ulit po natin sa delta. 3-phase, 3-wire. Wala pong neutral ang delta. 3-phase, 3-wire, 240 volt, ABC system. Hindi naman po magbabago yung ating phase sequence. Supplying to a delta connected node with same B stand variable 0, same BC stand variable 30, and CCA is 15 variable 30. Obtain the line current. So magkakaiba po yung ating impedances. Yan po ang ibig sabihin, example ng unbalance. So what are we going to do? Ganun pa rin po, we draw the phasor diagram. We draw the circuit diagram. Again, ito po ang dinodrawing po ito. Para na-triangle po, ay hindi ito yung ating voltage triangle. Gawin po natin na ito ay junction A, ito ay B, at saka ito ay C. Ito naman ay representation ng ating conductor A, B, at saka C. Kung saan, ang supply po natin ay 240 volts, 3-phase, 3-wire, ABC system source. Now, in this diagram, nasaan po yung ating mga line current indicator? Ito po natin gamitin itong line current IAA. Line current IDB. And line current ICB. Ganun pa rin po, yung standard na subscript po natin para sa mga voltages natin, VAB, BBC, DCA. E di kung meron po tayong voltahin ganyan, e di meron po tayong current na IAB, IBC at saka ICA. So this is your IAB. Tinan niyo po niya ang ating arrow, IBC, and your ICA. At para makuha po natin ang mga line currents, kailangan muna natin masolve ang mga impedance current or load current or phase current in general. Unahin po natin ang current sa phase AB. Ano po ang technique or hint? The voltage VAB divided by impedance sa AB. Saan po kunin po natin ang VAB? Voltage triangle. Saan naman nakasalalay ang triangle po natin? Voltage sa phase sequence. Ang sabi po sa problem ay ABC system. With, mag-assign po tayo ng reference vector. Ano pang hindi natin ang gagamit? I think CA. So, with BCA as the reference. Ito ang ating triangle. The reference vector is BCA. So, this is our CA. Itong base na ito. A natural compound, ibig sabihin ito po ay base. Ito po ay point B. And this one is A. And this one is C. Meaning to say, itong arrow na ito, yun nyo, nakaturo sa point C para sa voltage BCA. Ito naman ang ating VAB. And this one will be our ABC. Kung mapapansin niyo po,
Okay, yan po yung tinatawag natin head to tail. Tugtugan, no? Araw bago head tail. Head to tail po yun eh. Hindi po yan magka-parehas. Hindi magka salbong yung dalawang peso. Hindi na po natin kailangan ng mga N, DF, BBF, kasi yun yung pang-Y. Even though it's delta. And the voltages are, ang BCA po natin ay 240 variable 0. Dahil siya yung ating reference. Ang BBC ay 240 variable. Ano pong variable ng BBC? This is 120. Nasa second quadrant siya. Ang BCA is 240 variable. So yan. DAB. 240 variable, negative 100. Somehow. Ayan, balikan po natin yung current IAB. That is 240 variable negative 120 divided by 10 variable 0. Ito yung 24 variable negative 120. Now, solving for IBC. Siyempre, ang kailangan natin dito yung voltage BBC, wala nang iba pa. Impedance sa ABC. And BBC is equal to ito, 240 variable 120 divided by 10 variable 30. So 24 variable 90. 120 minus 30 is 90. And then ICA, ICA. Ang voltage na gagamitin natin ay PCA only. Then impedance ACA. 240 variable 0 divided by 15 variable 30. And what is 240 divided by 15? 16. 16. Then variable negative 10. So, tingnan niyo po ha. Pag unbalance, hindi na pare-parehas ang current. Ito, maaaring ito ay nagkataon lamang na parehas ito. Pero tingnan niyo yung angle. Hindi na sila out of phase by 120. Then, nagawa ng 16. Okay, wala. Ngayon, paano po natin makukuha yung gun current? Eh, di ganun pa rin. Balikan natin ito. Ang A. So, the equation for line current IAA is equal to IAB minus ICA. So, what is your IAB? 24 variable negative 120 minus ICA 16 variable negative 30, and that is equal to technique ko for akin ay subscript. $28.84 marking
negative 153.60. Negative 153.69. 69. Now, mag-apply naman po tayo ng KCL at P. Understood na KCL po yan ha. Ang line current IDB ay equal sa yung current na palabas sa junction B, which is IBC, minus nung papasok, which is IDB. Yung IBC is equal to 24 bar angle 90 minus 24 bar angle negative 120, and this is equal to 46.36. okay, Martin 7. 79, 5 po. 75. And the last one would be C. Ang line current ICC ay equal sa yung current na palabas sa C, which is ICA. So, hindi rin po dapat kayo magkamali din sa phase current natin yung kanyang araw. Minus yung papasok na IBC. Ang ICA po natin ay 16 maringal negative 30 minus 24 maringal 90. Your line current ICC is equal to 34.87 for your negative 66.59. kung titingnan nyo, ang process ay parehas lamang. Pinagkaibahan lamang is kasi magkakaiba ng ating impedances. Again, you look at the currents. Magkakaiba na po na yan. And hindi na po sila magkakalayo ng 120. Mawawala na po yun. Ngayon, halimbawa ay tatanong ko sa inyo, paano po natin po-compute ang total power niya? Suppose, kukunin po natin ang P total. Ikaw po may binigay ako sa inyong formula na square root of 3, B line, I line, cosine 10. O kung ayaw nyo ng line, binigyan natin ng 3B phase, I phase, cosine theta. By this time, hindi na po applicable ito. Why? Wala pong problema dito. Kasi constant naman yan. Walang problema po dito. Ito po ang problema. Bakit? Magkakaiba na po yan. Ngayon, sasabihin niyo, sir, gamitin po natin yung pinakamalaking magnitude. Ay, ano po ang pasihan natin? Then, how about itong cosine 10 lang ito? Ay, magkakaiba na po ang impedances natin eh. So, hindi pwede. Ayan po, gagamitin natin yung formula para makuha ang P. Total. Pwede pong kunin natin ay power per phase, power per impedance, then we add. O kaya naman, meron po tayo tinatawag na wattmeter method. Gagamit po tayo ng wattmeter. Paggamit po ba kayo ng wattmeter sa laboratory natin? Yung kulay black. Yung analog. Ano po? So yun, gagamit po tayo ng wattmeter.
Now, kung gagamitin muna po natin yung sinasabi mo, kunin natin yung power sa AB. AB po yan ha. And dahil po yan ay per phase yan eh, single phase po yan. Gagamitin natin yung IAB square times RAB. Walang problema sa AB current. Meron na tayo. Paano natin kukunin ang RAB? From impedance sa AB, 10 variable 0. Pag ito po ay rectangular form natin, that is 10 plus A0. So ngayon, ano ang magnitude ng IAB? Yun, 24. So 24 square times 10. And that is equal to 5,760. 5,760 watts. Kukunin naman po natin yung power sa BC. Ay, baka malito kayo. Bakit sir, walang 3 or square complete? Per phase po yan eh. Pag sinabing per phase, single phase po yan. E di IBC square, yung current na dumadaan mismo sa ating impedance. Say BC. Now, ang say BC po natin ay 10 variable 30. Kunin po natin ang rectangular form nito. 8.66 plus J5. Plus J, 5. Hindi po ito yung ating R na kailangan. And that is your RBC. Ano po ang magnitude ng IBC? Same, 24 sa IAB. Square times 8.66. And that is equal to 4,988.60. 988.16. 60. Huwag nyo naman po kakalimutan yung units. And the last one ay power sa CA. Kailangan po natin ay ICA square times ACA. Kunin muna natin ang equivalent rectangular form ng 15 bar angle 30. And that is equal to 12.99 plus J7. and this will be our RCA. Teka. Ay, pakipalitan ko ito ay hindi impedance. Resistance. Now, the magnitude of ICA is 16. This is 16 square times 12.92. Point. Then, para nyo makuha yung total, we add 5,760 plus 4,988.16 plus 3,325.44 equals 14,073. 07. 4,073. 14,073. 0.6. Again, hindi niyo po magagamit yung square root of 3 o yung 3D base, I base. You cannot use that.
kung maintindihan po mabuti ang unbalance, ibig sabihin ng fitness nyo 3 days. Kasi naka-integrate po dito sa unbalance ang balance. So, katulad ng isa pang problem, bago tayo mag-break time.